Kaya, babalik ulit sila dito. Yung Judah at saka Israel ay isa na lang. Pag-establish yung New Testament, United ulit. mag-unite ulit sila. Kaya pwedeng basahin natin yung Jeremiah, yung propesya, Jeremiah 31 hanggang 34, and then Hebrews chapter 8, 9 to 11. Sige, pwedeng basahin. So yun yung mangyayari sa second coming of Jesus. Yung divided kingdom, yung divided ay pagsasamahan. Sige, pakibasa yung Jeremiah 31 to 34. Jeremiah chapter Ilocano, Jeremiah chapter 31 verse 31 to 34. ang sabi dito, Kuna ni Yahweh, dumtingin isimpo mga rabi at ibaro. Baro kapulaga, karagiti Israelita, kay karagiti tao ti Juda. Santo akas iti panakisulap ko karagiti kapunan da ijay iluwal ko da ijay Egypto. Uray no rin ko iti may isang asawa ako da sinasing dati katulagan mi. Ito dunting detachen ko at ito ti katulagan mi karagiti Israelita. Sabi ko ito iti lintig ko iti pagdakot isurat ko ito iti puso da sakto iti Diyos dakot isudan to iti katao. 34 santo na masapul na isuro da karagiti karuba da Verse 34. Pati itong cellphone, nagkawa Nag-promote na rin. Santon. Kanton, masapo, malusuro ba, dahil kikaru ba natin, kailangan ang mga po, kinigawi. Ang mudak to, aming kapao. At nakamukman kay, nakamukman, ng mo. Pakawanit ko, dahil kibato dati, at ilipatik ton, dahil kibatik na maraming sa Yahweh. Sabi ng Panginoon, dito, I will remember their sins no more. Sabi ni God. Sabi niya, I will remember their sins no more. So, ibig sabihin, pag naghahari ng Panginoon sa kanila, yung House of Judah, House of Israel, sa second coming, kung ano yung mga kasalanan nila, kalimutan na ng Panginoon. Sabi niya, I will remember their sins no more. Kaya sa verse 31, sabi nito, Behold, the days come, says the Lord, that I will make a new covenant or New Testament. So, ang New Testament na ito ay gagawin niya sa House of Judah at House of Israel. Sabi niya, I will make a new covenant or New Testament with the House of Israel and with the House of Judah. 32, that according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. So ito yung New Testament, ito naman yung Old Testament dito. So yung Old Testament or Old Covenant, kailan ibinigay
Egypt, nung inilabas sila. Outside. Yan, yung inilabas sila sa Egypt, doon ibinigay itong Old Testament. Dito naman, ibibigay ang New Testament kung sila ay nasa kingdom. Okay? Pag sila ay nasa kingdom, i-establish yung New Testament sa House of Israel, House of Judah. Nung sila pinalabas sa Egypt, 400 years sila dito, di ba? Na alipin. Nung pinalabas sila dyan, after 400 years sa Egypt, doon ang Panginoon nakipagtipan. Okay, nakipagtipan ang Panginoon sa Israel. So ito yung tinatawag na Old Testament. Pag ang Panginoon ay maghahari sa kanila, yun naman yung New Testament. Nako? Old Testament, New Testament. Ibig sabihin, ang New Testament ay hindi pa established ngayon. Bakit? I-establish lang po ito pag pagbalik ng Panginoon for the second time, pagbalik ng Panginoon at maghahari sa Israel, doon lang i-establish yung New Testament. Sabi niya, I will make a New Testament or New Covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. Although I was an husband unto them for 33, but this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law. Ang kaibahan dito, sa New Testament, pag na-establish yung New Testament, sabi dito, ng Panginoon, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Anong kaibahan sa Old Testament sa New Testament? Yung Testament ay naisulat sa table of stone. Di ba? Table of stones, tapos scroll, yung mga manuscript, doon na isulat yun. At yung sa mga skin, animal skin of animals, doon isinusulat. Pero ang kaibahan dito po, saan? Sa heart. Yung katuruan ng Panginoon ay ilalagay sa kanilang puso at ilalagay din sa kanilang isip. Yun yung kaibahan. Ito yung sa New Testament. Sa Old Testament, sa tables of stone, sa scroll, manuscript, yung animal skins, at yung iba pa ng mga pinagsusulatan noon kumpara doon sa New Testament. Dahil ang New Testament, ilalagay ang katuruan ng Panginoon sa kanilang puso at isip. Ngayon, pag na-establish ang New Testament, mayroon pa bang pangangaral? Mayroon pa bang magtuturo? Wala na. Wala na magtuturo kasi tuturuan mo ba yung alam na nila dito sa verse 34? And they shall not teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, says the Lord, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sins no more. Yung kasalanan nila na nagawa, pag naghahari ng Panginoon sa kanila, kalimutan na ng Panginoon yun. Ibig sabihin, alisin na ng Panginoon yung kanilang kasalanan. Kaya pagdating dito ay hindi na sila yung nag-desire pa na gumawa ng kasalanan dahil inalis ng Panginoon, pinalitan yung kanilang puso. Anong puso ang ipapalitan
Ezekiel 36:26 to 27. Ayan, papalitan yung kanilang puso. Ayan. Kaya ito itibaro ang puso, kinitibaro ang espiritu. Katikto ti mato puso yo, kaya pagkapto iti manangaasi ang puso. Sabi ko to, ti bukod ko mga espiritu para kayo. Pag umakap na anurutin nyo, dagiti biling ko, ken, pagbibitan nyo, dagiti lintik ko. Tapos, tuloy hanggang hindi eh. Ano ka naman sa dito? Yung ganun hindi eh. Iti, ang naed kayo to, ang naed kayo to, itidaga nga, lintik ko, kadagiti kapunan nyo, dagay to, dagiti taktao, kay, sakto ti Diyos yun. Oh, so dito sila sa lupa, sa maninirahan, ba? Dito sa 26 malinaw, a new heart also will I give you. Bibigyan sila ng bagong puso, alisin yung puso nilang mabatong puso o anong tawag na sa stony heart. Oh, stony heart. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh. Dito po, bagong kaisipan, bagong puso. Bagong pamumuhay, kalimutan ng Panginoon yung kasalanan nila, at sa puntong ito mga kapatid, ang banal na espiritu ay yun yung ibinigay ng Panginoon sa mga Israel, yung house of Israel and house of Judah, at mamuhay na sila ng katwiran. So, ibig sabihin, ang mga Israelites dito, sila ay mamumuhay na kasama ang Panginoon, mamumuhay na mayroong katwiran, at mamumuhay sila na mayroong pagsunod dito. Kasi nandoon yung bibigyan sila, mayroong tinatawag niya new heart, new spirit. So, ibig sabihin, sa time na ito, lahat ay bago sa kanila. Kaya, ang recipient dito, ulitin ko sa New Testament, ang recipient, house of Judah and house of Israel, at ang kasalanan nila ay kalimutan ng Panginoon. At idagdag pa natin yung John 1:29. John 1:29. Sabi ni John the Baptist, na ina-predict ni John the Baptist, na ang Panginoong Jesus bilang Lamb of God ang mag-alis ng kasalanan nila. Sige. John 1:29. Verse 29. Iti sumunong araw, nakita ni Juan na kulong ni Jesus. Iti yan na. Iti pagkero, ti Diyos ang managpat, ibatong, ilubong, ilan. Okay. So, si Juan, si John, actually yung prediction ni John ay dito yung fulfillment sa second coming. Okay? Yun na yung fulfillment. Nung dumating sana si Jesus Christ, yun na sana, kaso lang, pinatay siya, di ba? Pinatay siya. So, nandito si John. Nung dumating si Jesus Christ ng time ito, di ba siya yung forerunner? Si John. Sabi niya, behold, the Lamb of God. Alam ni John na si Jesus dumating para alisin yung kasalanan ng mga Israel. Pero pinatay siya
Kaya ang fulfillment, dito na. Yung fulfillment. Okay? Yung fulfillment na alisin ang kasalanan nila, dito na. Ang katuparan. Kaya sabi dito sa verse 29, the next day, John says, Jesus coming unto him, and says, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Ang tinitignan niyo dyan, yung paghahalo ni Kristo, hindi niya ito nakita, yung cross. Okay? Si John, hindi niya tinitignan na si Kristo ay mamatay para maalisin yung kasalanan. Ang tinitignan niya, yung paghahalo niya. Kasi siya yung forerunner, tama? Siya yung forerunner na kung saan itong si John i-introduce niya si Kristo na siya yung Mesias. Pero hindi niya in-introduce na si Kristo ay mamatay. Naman niya? Kaya si John the Baptist, hindi siya nag-mention ng cross. Mayroon tayong isang topic. John the Baptist did not preach or mention the death, burial, and resurrection. Pero ang kanyang prediction, yung paghahari ni Kristo, kasi siya yung forerunner or siya yung nag-prepare sa darating na Misaya, inihanda niya yung daraanan ng Mesias, hindi niya ipinangaral na si Kristo ay mamatay. Kaya yung John 1:29, ang fulfillment doon sa second coming. Okay? Nasabi niya, Behold the Lamb of God. Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. At sinabi din dito sa binasa natin, sa Jeremiah, I will remember their sins no more. So dito po yun, mangyayari sa second coming na pag-establish ang New Testament. So, alisin yung kasalanan, sabi dito sa John 1:29, take us away the sin of the world. Kailan yun? Dito din, sa second coming, sa millennium. I will remember their sins no more. Kailan? Dito rin, pag-establish ang New Testament. Idagdag pa natin yung Hebrews. At ibasa yung Hebrews 8:9-11. Hebrews chapter 8:9-11. Eight. Verses 9-11. Sige. Sa nakasitulog, mayroon ko kalagay ulunda. Tinay alaw, tanangguan ko, nakakwagan dahil ko. Tanda at sinalikitan, sa ilagputlawan ni. Ito ko na ang binibay up, bigyan ko na pinako. Ito yung tibaro, pag nakitulog ko kalagay ko sa lita. Kalagay ko sa bayan ng alaw, pinapinay ko. Sabi ko ganito yung lintig ko, kalagay ko yung isda, isulat ko ito bagiti puso daw. Sakto ito daw. Kaya isulat ko bagiti pagtawag. Santong masakto ba ang sinuro daw. Yung gabaw at simbol ng isa. Ang ngunit ako. Magsipod ka ang mulat ko ang inig. Manipod iti ka lumuan, ang iti at ang lupan. So then, When pakawanit ko dagiti bakal ba at bakal ba. Sangkon lagitin dagiti dapat nga niramid ka. So, ulitin ka, ito po ay hindi sa cross nangyari Hindi po ito sa cross nangyayari. Ito po yung nangyayari doon na i-establish yung New Testament, New Covenant sa House of Israel and in the House of Judah. Kaya sabi dito ulitin ko lang sa i-backward lang natin dito sa verse 8, for finding fault with them. He says, Behold,
The days come, says the Lord, when I will make a new testament or new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Okay? House of Israel, house of Judah, hindi kasama ang Gentiles ha. Kaya ito yung tandaan natin. Pag na-establish ang New Testament, ang recipient, house of Judah, house of Israel. Kailangan maging malinaw sa atin yan. Hindi tayo New Testament believers. Okay? Hindi tayo New Testament believers. Tayo ay grace believers. Kasi ang New Testament intended for the Israelites. Ang New Testament intended for the Israelites. Ang Old Testament intended for the Israelites. Tayong hindi kasama sa Israel. Tayong mga tinatawag na Gentiles. Okay? Tayong mga Gentiles ay hindi kasama sa New Testament, hindi rin kasama sa Old Testament. Kaya nung ang Panginoon nag-open ng new program, tayo ay under grace. Ibig sabihin, in between ng New Testament, Old Testament, nandito yung grace program. Okay, nandito yung grace program. Kaya pag sinasabing New Testament believers, Israel. Pero hindi pa ito nangyayari. Kasi bakit? Meron pa yung programang ito. Okay, nandito pa yung programang ito. Mangyayari lamang ito after na yung grace believers ay nandoon na sa langit. Okay, mangyayari lamang i-establish ang New Testament kung ang mga grace believers ay nasa langit na. Kasi ang next program, ito na eh. Mag-ooperate na yung next program. Okay, introduce itong next program. Kaya pagbalik ng Panginoon, after 7 years Great Tribulation, i-establish na niya yung kingdom, ang New Testament, at babaguhin na yung puso at isip ng mga Israelites at ilalagay na lang ng Panginoon ang turo niya doon sa puso nila. Okay? At kalimutan ng Panginoon kasalanan nila at sabi niya dyan, alisin ang kasalanan nila. Okay? Ituloy natin ha. Ito pang sabi niya sa verse 9, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Because they continued not in my covenant, and I regarded them not, says the Lord. 10, for this is the covenant that I will make. Tingnan nyo, house of Israel, buo na sila. Buo na sila, house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them God, and they shall be to me people. Tapos sa 11, wala nang magtuturo sa kanila, and they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord. For all shall know me, from the least to the greatest. Pagdating sa 12, so therefore I will be merciful to their unrighteousness, and their sins, ano mangyari? And their iniquities will I remember no more. Hindi na alalahanin pa ng Panginoon, kalimutan na ng Panginoon yung ginawang kasalanan ng House of Judah and then House of Israel. Okay, kailan? Doon po sa second coming, doon po sa millennium. Kung ma-establish ang New Testament, doon po ang fulfillment ng verse na ito. At idagdag natin yung Daniel chapter 9:24. Daniel 9:24. Sige. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Alright? Napansin niyo po, 70 weeks are determined. Yung 70 weeks na sinasabi dito, ang cover dito ay makumpleto ang 70 weeks dito na sa pagbalik ng Panginoon
na ang start counting from rebuilding, ang counting nito from rebuilding of the temple. From rebuilding of the temple or sa time na pamumuno ni Cyrus, ni King Cyrus. Si King Cyrus, siya yung next na naghahari after King Nebuchadnezzar. So, ang starting ng counting sa time ni King Cyrus. Nung inutusan itong si King Cyrus, i-rebuild yung templo na sinira ni King Nebuchadnezzar. So, ang kabuuan ito, 70 weeks. Makumplito ang 70 weeks sa pagbalik ng Panginoon. Ang 70 weeks na na-mention dyan, ay kung i-convert mo sa years yan, ay 490 years. Convert sa years, ang 70 weeks, convert sa years, 490 years. Kasi ang 70 times 7 mo lang yan, 1 day, 1 year, 1 day equivalent of 1 year. So, ibig sabihin, kung i-times 7 mo yung 70, 490 years. Yun yung kabuuan, ang Panginoon, magbabalik siya at anong sabi sa verse? Sa 70 years na yan, sa 490 years or 70 weeks, ang kasalanan nila ay, sabi dito, 70 weeks or 490 years are determined upon thy people Israel and upon thy holy city Jerusalem to finish what? Transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and anoint the most holy. Napansin niyo? To finish the transgression and to make an end of sins. Kailan? Dito na. Sabihin niyo. Saka niyo? After 70 weeks or after 490 years. Yan po yung propesya ni Daniel. At ulitin ha, kalimutan ng mga kasalanan nila. Ayon sa John 1:20, alisin na yung kasalanan nila. At ayon sa Daniel na binasa natin, ay tapos na. Okay, yung kasalanan, hindi na yun ang mag-dominate sa kanila, kundi ang everlasting righteousness. Mayroon din sinabi si Pablo sa Romans 11. Romans 11:27 to 28. Diniklara po na dito po ang kasalanan ng Israel, alisin na pag ang Panginoon ay maghahari sa kanila. Sige. Verse 27. Na ito'y pagtitulagang kadakwada, ito'y pakawalan sa nagkikibasula. Tuloy. Hanggang 28. Agsipog ta saan ang awatin may kitipod yun sinaibag alaman, abuso rin natin Diyos. Napo para kayo ahimtin, yung kapo, pagayatan ni Diyos, patpatod na, lahi na, kapo, ikarina ka naging kapunan na. Okay. So, balikan ko lang ha. Backward muna kayo sa 26. Palpasan na may salamat mo ni amin ni Israel. Sulat niya sa Santo na surat, agapundot ni mga salamat ni Isayon, pakabukawan ng tulong ni amin na kinadatos, hindi ka pagpundutan ni Hakon. O, diba na? Bukawan. Ang sabi niya, shall deliver and shall turn away ungodliness from Jacob. Kailan? Doon na. Sa millennium, pag na-establish yung New Testament, alisin na yung kasalanan ng Israel, yung Jacob dyan, referring to Israel. Kaya sa verse 27, for this is my covenant, in yung New Testament, unto them, Israel, when I shall take away their sins. Dito na po mangyayari. Okay? Kaya ang Israel po ay mayroon silang hindi pa natapos na programa, pero ito po ay mangyayari pagbalik ng Panginoon for the second time. Pero mangyayari lamang yan kung ang church, the body of Christ, ay pupunta na sa langit. So, ibig sabihin, habang ang church, the body of Christ ay nandito pa, hindi pa pumunta sa langit, wala pa yung caught up,
up or rapture, ito po ay mananatiling unfulfilled promise. Okay? So, ulitin ko, New Testament for Israel, Old Testament for Israel. Saan tayo doon sa dalawa? Hindi tayo kasama sa Old Testament, hindi tayo kasama sa New Testament, under tayo sa grace program. We are under grace program. Separate program, a heavenly program. Ang Old Testament, ginawa ng Panginoon para sa Israel. Ang New Testament, ginawa ng Panginoon para sa Israel. Hindi naman tayo Israel. Tayo ay Gentiles. Okay? Kaya, good news, dahil ang Panginoon nag-open ng panibagong program na ang mga Gentiles ay kasama, at good news, ang programang ito ay panlangit. Okay? Panlangit na program. At dito tayo sa programang ito kasama. We are under the grace program. Kaya salvation ng mga Gentiles sa panahon ngayon ay by grace. Through faith in Christ finished work. Okay? So, sana mayroon kayong natutunan. Buti tinanong ni Brother Bill. Actually, mahalaga po na maunawaan natin. Na-mention sa Bible, House of Judah, House of Israel, yun yung concern ng Panginoon. Sanction sa atin. Wala namang House of Gentiles dyan. Okay? Kasi hindi nga tayo part sa programa na yan. Mayroong program ang Panginoon na separate program na ito'y kanyang ipinagkatiwala kay Apostol Pablo. Kaya siya yung apostol ng mga hintel. Romans 11:13. Okay, mayroon pa. Ano oras na? 10:25. Lumagpas tayo. Malayo pa. Inenit ang ba? Question? No. Mag-aalas 12 na eh. Ay, mag-aalaw na. Nag-aalaw na yung mga yun. Nakrapis yun. So, kung wala na, stop natin at sana po mayroon kayong natutunan sa ating Sunday School. Repeat natin sa Pastor Hero sa ating closing prayer. Close natin sa prayer ang ating Sunday School. Okay, tayo na natin. Sinama po Diyos, may sabay diyan ang Panginoon sa ating mga taon. Sabi namin Diyos, kaya ang Espiritu Santo, kaya ito'y kawin ng Panginoon nito. Jangan dibiarkan menjadi seorang Diyos. Sebagai bukan Yesus Kristus, ang akan menjadi itu, sebagai masyarakat yang Muslim mengawatan amin, bagaimana ini dengan Yesus Kristus. Amin. Amen.